Ayon sa forecaster na si Veronica Torres ng Pag-asa, sa ngayon, tanging ang easterly sa mainit na hangin mula sa Pacific Ocean ang nakakaapekto sa bansa na maaaring magdulot naman ng maulap na papawirin at localized thunderstorm sa Metro Manila at mga kalapit na lawigan. Sinabi ni Torres na wala pa rin silang namomonitor na anumang sama ng panahon o LPA na maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. Batay naman sa pagtaya ng Pag-asa, 1 hanggang 2 bagyo ang maaaring pumasok sa Pilipinas bago matapos ang 2023 at yung isa daw po inaasahan bago magpasko. Niratifikahan na ng Senado at ng Kamara ang Bicameral Conference Committee report sa panukalang 5.768 trillion peso national budget para sa 2024. Sa Senado, tanging si Senate Minority Leader Coco Pimentel lamang ang tumutol sa ratification ng panukalang budget. Sa Kamara, pinaboran ng mayorya ng mga kongresista ang General Appropriations Bill, maliban kina AK Teachers Party List Representative Franz Castro at Gabriela Party Representative Arlene Brosas. Sinabi naman ni Senator Sani Angara, chair ng Senate Committee on Finance, sa pagharap ng budget sa plenaryo, na 9.5 billion ang nakapaloob dito na Confidential at Intelligence Fund o CIF. Una nang sinabi ni Angara sa BICAM meeting na walang CIF ang Department of Education, gayon din ang Office of the Vice President. Samantala, dinagdagan naman ang budget ng Department of National Defense, ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard, gayon din ang mga law enforcement agencies tulad ng PNP, NTF, ang BJMP, ang Department of Justice, NBI, NICA at NSC o National Security Council. Kinumpirma ni Armed Forces Chief General Romeo Browner Jr. ang panibagong panghaharas at pambobomba ng water cannon ng mga barko ng China sa resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. Isinalaysay sa DCRH ni Browner ang matagal na pagtira ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas na tumagal ng 3 oras. Ayon kay Browner, hindi niya nagustuhan at nakakagalit talaga ang ginawa ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Si Browner ang kauna-unahang Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na nakasampa sa BRP Sierra Madre. Naranasan ko first hand kung ano yung ginagawang pambubuli ng China. Hindi lang po water cannon. Ilang beses kami kinat. No, yung paglayag namin na gano'n, ilang beses kinat dun sa harap ng Chinese militia at ng Chinese Coast Guard. At yun nga po, binangga po tayo. No? Binangga tayo ng Chinese Coast Guard. Naglabas sila ng press statement nila na tayo daw ang bumunggo sa kanila. Imposible po yun kasi napakaliit ng Unayzami, ang lalaki nila. Marami hong mga Chinese Coast Guard doon, pero mas maraming Chinese militia. So ang tumutok sa amin, 2 Chinese Coast Guard at 3 Chinese militia. Dapat panindigan ng Pilipinas ang pagkalma sa China matapos ang panibagong pambubuli nito sa mga barko ng bansa sa West Philippine Sea. Ito'y sa kabila ng sinusulong ng Marcos Administration na peace dialogue sa isyu ng West Philippine Sea. Nagbigay din si maritime law expert Professor J. Batombakal ng ilang sesyon na maaaring gawin ng gobyerno laban sa China kabilang ang pagpapawi sa ambassador nito sa bansa para ipakita na dismayado talaga tayo sa agresibong pagkilos nito sa West Philippine Sea. Pero ang pinakamaganda nga, ang pinaka-objective natin dapat dyan ay ang China ay sumunod lamang sa batas, no? At hindi yung ganitong nagiging mapanupil at mananakop talaga sa Pilipinas. Yun po talaga ang gusto natin. Hindi tayo naghaharap ng giyera, naghaharap tayo actually ng kapayapaan, no? At yung kapayapaan na yun ay dapat ayon sa batas, ayon sa rule of law na tinatawag natin, no? Kaya yun po ang gusto nating mangyari. Inilutang naman ni dating National Security Advisor Professor Clarito Carlos ang posibilidad na ginagamit ng China ang Pilipinas para hamunin ng Estados Unidos. Kaugnay ito ng panibagong pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas kung saan kasama pa sa mga sakay si Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni Carlos, suportado ng Amerika ang Pilipinas dahil sa pagiging partner ally nito. Ayon kay Carlos, nagpahayag ng interes ang US ng pagsuporta sa mga laban ng Pilipinas, partikular na sa isyu ng China at paglalagay ng EDCA sites na pinondohan din ito.
Ang inilang pondo sa unang 5 EDCA sites na pasilidad ay tanda ng alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika kung saan nagsasagawa pa ng joint training session ang Armed Forces of the Philippines at ang US military. Ako, paulit-ulit na natin ginagawa yan. Huwag na natin gawin yan. Ilang hundreds na yung binilang namin na note verbal na yan, diplomatic protest. Huwag na natin gawin yan. Ngayon, ibaba ang diplomatic relations to CDA level, Sir G. Kasi gano'n na nangyari sa Malaysia, natandaan nyo nung away natin sa Sabah. No, inumpisahan natin, binaba natin ang diplomatic relations. Then pagkatapos nun, nag-break talaga tayo ng diplomatic relations. Pinauwi natin ang ambassador natin sa KL. And yung kanilang ambassador dito, ay pinauwi natin sa KL. Ganon eh. Kung talagang if we're so serious about what we are doing. Ayon kay Carlos, ang pagbababa ng level ng diplomatic relations ng dalawang bansa sa pangunguna ng Pilipinas at titigil ang paghain ng diplomatic protest dahil nga sa hindi naman tumitigil nga ang China sa pangharas. Siguro, paulit-ulit na lang ginagawa ng China ang harassment na to. Ang tingin ko kasi ay talagang ito ay dedicated sa US. Kasi talagang inaasar nila yung US dahil ang US nagpromesa sa atin, natutulong sa atin kapag merong ganyang action ng China. Pero nakita mo naman ang napaka-silay na reaksyon ng American ambassador. Ang sinabi na lang niya, that we hope the parties involved will resolve the issue peacefully. Nadagdagan pa ang mga mambabatas na sumusuporta sa panawagang pambalikina sa kanilang bansa ang Chinese ambassador na si Wang Zilian. Kasunod dito ng panibagong pangharas ng China at Chinese militia vessels sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Unang humiling si President Bongbong Marcos, si Senate President Juan Miguel Zubiri na pauwi na nga ang Chinese top diplomat dahil wala naman itong nagagawa kaugnay ng naturang usapin. Sinuportahan ito ni Senator Francis Tolentino Quintin, ni Senator J.B. Ejercito at Senator Nancy Binay. Ang sabi ni Senator Binay, tila namumuro na ang ambassador ng China lalo na sa Senado habang iginitama ni Ejercito na hindi makabubuti sa bansa si Huang. Samantala para naman kay Senator Tolentino, makabubuting umuwi na rin ng Pilipinas ang Philippine Ambassador to China na si Jaime Flor Cruz. Naghain ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China kasunod ng panibagong insidente ng panggigipit ito sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Teresita Daza, ipinabot na ng DFA ang protesta sa Chinese Ministry of Foreign Affairs noong Panglinggo. Bukod dito, pinatawag din ng DFA si Chinese Ambassador Wang Zilian upang iprotesta nga ang naturang insidente. Kinukonsidera nila na ang panawagang ideklara si Huang bilang isang persona non grata. Ito nang ikaapat na pagkakataon ay pinatawag ng DFA si Huang, ngunit parang alalan mang nangyayari kay Huang eh. Hindi mo ang dead ma lang. Maglalatag naman ang National Task Force West Philippine Sea ng bagong national strategy sa West Philippine Sea matapos ang panibagong water cannon attack ng China. Ayon kay NTF spokesperson Jonathan Malaya, laman ng plano ang parehong military at non-military strategies at ang adjustment sa pagpapatrolya sa tensionadong teritoryo. Umaasa si Malaya na may pepresenta ito ng task force kay Pangulong Bongbong Marcos bago matapos ang taon para maaprubahan. Kinumpirma naman ni Armed Forces spokesperson Colonel Medel Aguilar ang nilulutong pagbabago sa mga hakbang ng gobyerno sa pinagtatalunang bahagi ng karagatan. Nakalusot naman ang isang maliit na supply boat ng Christmas convoy sa pangharas sa mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa atin ito koalisyon, nakarating ang MV Chowi sa Lawak Island umaga ng Linggo para maghatid ng donasyon at supply sa mga frontliners na nakastasyon sa lugar. Ibang direksyon naman ang dinaanan ng supply boat kaya't nagawa nitong makapaghatid ng tulong sa Lawak Island. Una rito inatras ng koalisyon ang Christmas convoy matapos na buntutan at harasin ang 4 na barko ng China sa West Philippine Sea. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na talagang pinaghahandaan ng China ang Christmas convoy na magtutungo sana sa West Philippine Sea. Sinabi ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner, hindi tinantanan ng Chinese vessel ang primary vessel ng atin ito coalition.
Ayon kay Browner, sinadya ng 100 Chinese vessel na harangin ang convoy ng Pilipinas matapos nilang matunugan na dadaan doon ang mga barko ng resupply mission. Kaya dumami po yung mga barko doon dahil naghahanda rin sila doon sa ating Christmas convoy. Yun nga po na i-announce na dadaan doon sa Ayungin Shoal yung Christmas convoy natin. Kaya naghanda sila. For the first time nakita namin halos mahigit 100 na mga Chinese vessels ang nandun sa area. No? Pinaghahandaan po nila yung ating Christmas convoy. Nagbigay ng kanyang pamaskong handog si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa tropa ng pamahalang nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Payag ito ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner kasunod ng pagbisita nito sa mga sundalo sa layuning maipaabot ang pagpapahalaga ng Pangulong Bongbong Marcos sa pagbabantay ng mga ito sa West Philippine Sea. Tiniyak naman ni Browner na magpapatuloy ang pagpapadala ng supply sa mga sundalo na naglalayong ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas na bahaging ito ng West Philippines. So, tuloy pa rin. Kasi talagang kailangan po ng supply talaga ng mga sundalo natin. At nakita ko po yung kalagayan ng mga sundalo natin doon. Bagamat mahirap ang kondisyon doon, ay high moral naman sila. High moral sila. And in fact, nagdala tayo ng mga regalo galing kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. At pati yung Christmas greetings niya ay ibinahagi po natin sa mga sundalo. Tuwang-tuwa po sila. Pinaputukan ng China ng players ang aerial mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR sa Panganiban Reef. Makilang ulat ding nag-radio challenge sa aeroplano ng BIPAR ang mga barkong naka-standby sa isla. Nagkasanang aerial mission ng BIPAR para kunan ng larawan ang mga itinatayong pasilidad ng China sa Mischief Reef na pasok sa exclusive economic zone ng bansa. Nakita ng BIPAR ang infrastructure project ng China sa lugar gaya ng sports complex, Olympic-size swimming pool at meron pang 8 basketball court. Nagpapatok din ng players ang Vietnam laban sa misyon malapit sa reef na kasalukuyan itong inuukupa. Ay, sus may Ginoo. Kailan ba matatapos yung problema yan, ha? Sa Senado, niratifikahan naman ng mataas na kapulungan ang International Labor Organization Convention 190 laban sa harassment ng mga manggagawa. 20 senador ang pumabor sa Senate Resolution 877 na inisponsora ni Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Amy Marcos. Ayon kay Senator Amy, ito ang unang treaty na magbibigay ng global framework para sa pagbibigay ng solusyon kaugnay ng pang-aabuso sa mga manggagawa kabilang na ang gender-based violence. Sinabi ni Senator Amy Marcos, sakop ng ILO na maging ang ng naturang convention, maging ang mga work-related trips ng mga employers, mga employer-provided accommodation, virtual work at pagko-commute papunta at mula sa trabaho. O protektahan niya nito ang regular at mga contractual employees sa mga pampubliko o pribadong sektor, pati na yung mga interns, mga volunteers, mga trainees at mga job applicants. Batay sa World Risk Poll 2021, 60% ng mga manggagawa sa bansa nakararanas ng karahasan at pang-abuso sa lugar mismo ng kanilang trabaho. Maganda umaga, Pilipinas! Oy mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha, pero bantayan lang yung biglang pagbuhuso ng ulan. Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitindi mancha based on Tensa Chocolate, Mud and Sebon and Cotton. Gawa po ito ng ACS. Mamalengke muna tayo nasa Las Piñas City Public Market ngayon. Si Noche Kaka sa RH 27. Noche, good morning. Maayong buntag, Kuyang Angel, ngayong Tuesday morning. Nako, ito na yung presyo ng pangunahing bilihin dito sa Las Piñas City Public Market. Ang bigas, Kuyang Angel, nako, lalo pang tumaas. Yung local rice, yung special, 65 pesos ang kilo, Kuyang Angel. Wow. Habang ang pinakamurang bigas naman ay regular milled rice, 54 pesos ang kilo.
habang papalapit yung Pasko ko yung Angel, tumaas din ang bangus, yung pang-ihaw, 250 na ang kilo. Yung bangus na medium size naman, tumaas din na sa 220. Tumaas din itong tilapia, nasa 160 na ang kilo. Ganon din ang alumahan, tumaas din, 360 na ang kilo. Yung hipon na paborito mo, Kuya Angel, 400 ang kilo. Yung paborito naman ni Mamado, yung hito, 180 ang kilo. Yung tahong, Kuya Angel, 140 ang kilo. Habang yung isda na tambakol, 340 pesos ang kilo. Kung kayo naman ay naghahanap ng salmon head, ako, napakasarap isigang, 260 ang kilo. Ang beef brisket naman na ito yung Angel, 380 ang kilo. Dako, tumaas din itong beef wrap, 490 na ang kilo. Habang yung pangbulalo, 380 ang kilo. Samantala, puntahan naman natin yung meat and poultry supply. Yung buto-buto ko yung Angel, 275. Yung pasim, 290 ang kilo. Yung diempo, 340. Habang ang pork giniling, 310 ang kilo. At yung itlog, bawat isa ko yung Angel, 8 pesos yung medium size. Okay, so ang alokbate naman na ko yung Angel, 60 pesos ang kilo. Ang palaya, 110. Habang yung upo, 45 ang kilo. Habang ang siling verde, 190. At yung siling pula, 300 ang kilo. Talong, 110. Habang yung mustasa, 120 ang kilo. Isama na rin natin yung radish, yung 90 pesos ang kilo. Habang ang patula, 90. Kalabasa, 75 ang kilo. Kung kayo naman ay nagtatanong kung magkano yung kangkong, 70 pesos ang kilo. Habang ang kamatis, 65 pesos. Puntahan naman natin yung pechay Baguio, 80 pesos ang kilo. Yung pechay Taiwan, 200 ang kilo. Yung bell pepper na verde o yung kulay green, 200. At bell pepper na pula, yung red, 200 ang kilo. Yung Kuyang Angel, yung broccoli na paborito mo, 260 ang kilo. Yung cabbage naman, 70 pesos. Cauliflower, 220. Habang ang celery, 220 ang kilo. Ang cucumber Baguio naman, 110. Habituelas o yung Baguio beans, 105 ang kilo. Ang white potato, 150. Habang ang lettuce, 150 ang kilo. Sa mga naghahanap naman ng garlic imported, 145 ang kilo. Yung bawang, 200 ang kilo. Sibuyas pula, good news dahil nakapako pa rin sa 160 ang kilo. Isama na rin natin yung tanglad na talagang kailangan din sa lechon. Lechon, manok, lechon baboy, kailangan ng tanglad. Yes, oo. Marami rin kasi naghahanap, kaya isinama ko na ko yung Angel, 100 ang kilo ng lemongrass o yung tanglad. Mahal naman. Ano naman? Ang mahal naman ng tanglad. Magtanim na lang kayo sa bakuran nyo. Oo nga dapat na sa harapan ng bahay o sa likuran. Paso lang yan eh. Oo. Pati yung sili nga, Kuya Angel, pwede itanim sa paso lang eh. Oo, yung lakatan naman na Kuya Angel, 100 ang kilo, yung latundan 70, habang ang saba, isama ko na rin, 50 pesos ang kilo. Kalamansi, 105. Habang ang grapes ko yung Angel, naghahanap yung ibang bilog, 200 ang kilo. Isama na rin natin yung mangga, yung manggang dilaw, 180 ang kilo. Papaya solo, 80 pesos. At yung watermelon, 50 pesos ang kilo. Sugar white naman, 90. Ang sugar was 85, sugar brown 80. At ang palm oil, 250 ml, 30 pesos. Habang palm oil, 1 liter, 80 pesos. Marami pa rin ang naghahanap ng coconut oil. Ito pa rin ang presyo, 35 pesos pa rin yung 350 ml. Habang ang 1 liter na coconut oil, 85 pesos. So, yan ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong Tuesday morning dito sa Las Piñas City Public Market. Mula sa Kanunaan sa Pilipinas, DCRH. Ako sila Chika Kasol, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat na noche. Maganda umaga.
Pilipinas. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Oy mga misi, sa amoy araw ba si Bunso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, lalong-lalo na pagkagaling ng palengke, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Vitable and Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misi sa challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Pinalaan naman ang publiko ng mga scientists mula sa University of the Philippines laban sa parasite sa mga hilaw na gulay. Nadiskubre ng UP Diliman College of Science Institute of Biology ang Toxoplasma gondii sa mga gulay at mga oyster mula sa lokal na merkado ng Central Luzon gaya ng bean sprouts, lettuce, cabbage, carrots at cauliflower. Nakitaan ng T. gondii, isang parasite na nagdudulot ng impeksyon sa toxoplasmosis. Ang mula 6 hanggang 6 na pong vegetable sample na sinuri at katumbas ito ng 10%. Ang T. gondii ay isa sa pinaka-contagious parasite sa mundo at nakakaapekto ito ng halos 1/3 ng populasyon, lalo na yung mga vulnerable tulad ng mga buntis at mga immunocompromised. Ilan sa nadali nito ay nakaranas ng flu-like symptoms gaya ng lagnat, headache at muscle pain at maaaring mauwi sa pamamaga ng utak, at blurred vision. Napagkalaman na kontaminado ng ang 9.09% o 6 mula sa 44 na samples ang mga nasuring oyster. Bale, yan ho inaalam pa ho natin, kukuha ho tayo ng dagdag na impormasyon mula po sa mga eksperto. At ang pinakamainam talaga niyan, pakuluan o i-steam ng medyo matagal para maluto, mapatay ho itong mga organismong ito. Higit naman sa 163 kilos ng lapu-lapu, nahuli sa Lagunoy Gulf. Detalye ng balita mula kay Ray Boton Jr. mula sa radyo natin, Birak Ray. Nahuli ang 163 kilong lapu-lapu ng 2 mangingisda sa pagitan ng karagatan ng Camarines Sur at Catanduanes. Ayon kay Joey Villegas Haban at Jamel Tapara, mga mangingisda na nakuhuli ng nasabing isda, residente ng Barangay Cabcab San Andres. Nahuli ito Disyembre 8, 2023, Biyernes alas 4:30 ng umaga. Halos 2 oras umano itong hinatak ng kanilang bangka papunta sa baybayin ng Cabcab habang siyam na katao ang nagbuhat nito. Aniya pa nito ay ipinamagay niya na ang ilang parte ng nasabing isda. Ayon kay BFAR Catanduanes Officer in Charge Provincial Fishery Chief George Camacho, ang isdang lapu-lapu o kung mas lumaki pa ay kilala sa pangalan na giant grouper ay maaring tumimbang ng 400 kilo at 3 metro ang haba. Base din sa literature ng lifespan nito ay pwedeng umabot ito ng 25 hanggang 50 taon. Ito naman ay highly carnivorous. Ayon pa sa nasabing opisyal, bihira na rin mahuli ang ganong kalaking isda dahil kadalasan naabot lamang sa 10 hanggang 20 kilo ang kadalasang nahuhuli sa nasabing lugar. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Boton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babalos Ray, Diyos marahing aga sa ating masuki dyan po sa Bicol. Ang daming ang daming sweet and sour lapu-lapu. Laki! Iniimbestigahan naman sa Kamara ang kumpanya ng vape na Flava Corporation dahil sa manoy tax evasion at regulatory non-compliance. Naghain si Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez ng resolusyon na humihimok sa Kamara silipin ang alegasyon laban sa kumpanya. Sa independent testing report na nakarating sa tanggapan ni Congressman Rodriguez, nadiskubre ang mislabeling ng Flava sa kanilang mga produkto upang mabawasan ang binabayaran nilang buwis. Binanatan din ni Rodriguez ang manoy marketing strategies ng Flava kung saan ipinapakita sa social media post nito ang mga minor de edad na gumagamit ng vape. Sa ilalim ng Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act, pinagbabawalan ng mga kumpanya na gawing market ang nicotine ang mga minor de edad at obligado silang maglagay ng health warning sa kanilang promotional materials o online posts.
Matatandaan na sinalakay ng Bureau of Customs ang bodega ng Plaba sa Valenzuela City kung saan tumambad sa kanila ang 14,000 na kahon ng 1.48 billion pesos na laga ng hinihinalang illegal vape o e-cigarette products. Lakas ng loob nito mga demonyo nito, no, ha? Piniperwisyo nyo mga kabataan para lamang kumita kayo. Buti na lang nandyan ho ang masighasig na paghahabol sa inyo ng Bureau of Customs. Nagtibay naman ng Kongreso ang isang resolusyon na nananawagan sa National Telecommunications Commission na suspindihin ang operasyon ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI. Ang inamyendahang House Resolution 4099 ay pinagtibay sa pamamagitan ng voice voting sa plenaryo kagabi. Sa ilalim ng House Resolution 4099, hinihimok nito ang NTC na suspendihin ang operasyon ng Suara Sug Media Corporation na ang ginagamit na business name ay Sunshine Media Network Incorporated dahil sa mga paglabag nito sa termino ng kanilang prangkisa na ibinigay sa pamamagitan ng Republic Act 11422. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Puwersa ng Bayaning Atleta Party List Representative Margarita Nograles, nilabag ng SMNI ang nakasaad sa batas na nagbibigay dito ng prangkisa tulad ng pagpapakalat ng maling impormasyon, hindi pagsasabi sa Kongreso kaugnay ng pagpapalit ng may-ari nito at ang hindi pag-alo o pag-aalok pala ng hindi bababa sa 3% ng shares of stocks nito sa publiko. Hiniling din ni Nograles sa Securities and Exchange Commission kanselahin ang registration ng SMNI dahil sa mga paglabag sa revised Corporation Code. Sinimula na rin ang Kongreso na imbestigahan ang koneksyon ng SMNI ni Pastor Apollo Kibuloy sa China batay sa partnership sa pagitan ng stasyon at ang China Global Television Network. Ayon kay Nabotas Representative Toby Chanco, mahalaga na mabusisi ng House Committee on Legislative Franchises ang partnership ng SNMI at ng CGTN dahil na rin sa nangyayaring panggigipit ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas gayon din sa mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. Sinabi ni Chanco, kailangan tiyakin na hindi nagagamit ng gobyerno ng China ang SMNI para sa pagpapakalat ng fake news. Sa tingin ng kongresista, gumagamit ang gobyerno ng China ng mga kakampi nila sa media sa loob at labas ng bansa para i-justify ang ginagawang bullying tactics ng mga barko nito na naglalayag sa West Philippine Sea. MILG BARM, pamumunuan ng isang babae sa unang pagkakataon. Detalye ng balita mula kay Jun Dimakutak, RH19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. May bago ng pamunuan ang Ministry of Interior and Local Government o MILG BARM. Ito'y sa katauhan ni Minister Attorney Shah Elijah Dumama Alba, ang kauna-unahang babaeng magiging head of office ng MILG BARM at maging ng dating DILG ARMM. Pinamunuan naman ni MILG Deputy Minister Ibrahim P. Ibay ang ceremonial handling of the MILG seal, witnessed by Senior Minister Abunawas Von Alhak Maslamama at ng iba pa mga opisyales. Nabatid na bago naging MILG Minister, naglingkod bilang miyembro ng Parliament si Minister Alba bilang BTA floor leader at dati ring head ng Bangsamoro Attorney General's Office o BAGO. Si Minister Attorney Shah Elijah Dumama Alba ay formal na umupo nitong Huwebes sa bisa ng special order mula kay Chief Minister Ahod Ibrahim. Makaraang voluntaryong nag-resign ang dating minister na si Attorney Nagib Sinarimbo. Sa kanyang pahayag, labis ang pasasalamat ito sa tiwalang ibinigay sa kanya ng punong ministro at nanawagan ito ng buong suporta at kooperasyon ng lahat ng MILG employees upang maipagpatuloy ang mga nasimulang reforma ni former Minister Attorney Nagib Sinarimbo. Ayon pa rin kay Minister Alba, malaki ang respeto niya sa Honorable former Minister Attorney Sinarimbo dahil sa napakalaki ng naging ambag nito sa pagbabagong bihis ng Bangsamoro LGUs and communities simula ng pamunuan nito ang MILG. Sa pahayag naman mula kay MILG Interior Affairs Services Director Attorney Marvin Mukamad, ang mahigit sa 300 empleyado ng MILG BARM ay nakahandang sumuporta sa bagong pamunuan para sa full implementation ng 12-point agenda and moral governance ng Chief Minister ng BARM. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran, Jun. Samantala, marangkada na ang mahigit na pisong rollback sa mga produktong petrolyo.
Sa magkakahiwalay na kalatasin, anunsyo ng kumpanya ng langisa ang 1.60 na tapyas presyo sa kada litro ng gasolina. May rollback naman na 1.85 sa diesel, habang 1.40 ang sa kerosene. Resultang malakahing rollback sa humihinang demandang krudo sa buong mundo. Nangako si Speaker Martin Romualdez ang patuloy na pagsusulong ng Kongreso sa pagpaparami ng supply at pagpapababa naman sa presyo ng bigas sa bansa. Sa kanyang talumpati sa Philippine Economic Briefing sa Iloilo City na inorganisa ng Economic Manager ni Pangulong BBM, sinabi ni Romualdez na hindi sila titigil hanggat hindi na ibababa ang presyo ng bigas sa halagang abot kaya ng ordinaryong mamamayan. Ginawa rin Romualdez ang pahayag matapos na tumanggap na report na konti na lamang ang nagbebenta ng bigas na mababa sa 50 pesos ang presyo ang kada kilo. Sa report kanina ni Noche Kaka, 54 dito sa Las Piñas. Ayon kay Speaker Romualdez, kung mapapansin ay ini-exercise na talaga ang oversight function ng Kongreso para malabanan ang mga kartel na kinasasangkutan ng mga smuggler. Ganyan din pagiging involved sa hoarding, price manipulation ng bigas at iba pang basic agricultural commodities. Noong Sabado, inilunsad naman ng House Speaker sa Iloilo ang Cash and Rice Distribution o Card Program na pinakinabangan ng nasa 30,000 mga benepisyaryo. Ang bawat isa ay tumanggap ng 2,000 pesos na ayuda at 24 na kilong bigas. Ganda Umaga, Pilipinas! Isang lalaki pinagbabarel, dalawang hindi pa nakikilalang suspect pero hindi tinamaan yung pong biktima. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Maupay nga agad, Jimmy. Isang lalaki pinagbabaril ng dalawang hindi kilalang suspect, maswerteng di tinamaan matapos gumapang at nakatakbo sa palayan sa bayan ng Litiliti. Kinilala ng PNP ang biktima si Acertina Ansores, 35 anyos, residente ng Sitio San Roque, Barangay Bilin, Litiliti. Nangyari sa Sitio San Roque, Barangay Bilin sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima nilalakad papawin sa kanilang bahay. Isa sa mga suspect na nakaupo sa harap ng passenger seat ng Toyota Hilux na pickup at pinaulanan, gumuha ng baril at pinaulanan ng balang biktima. May backup pa mga suspect na kasakay sa Mitsubishi Strada. Pinagbabaril ang biktima, mabuti nilang nakadapat gumapang sa damuhan at tumakbo sa palayan. Agad naman na tumakas ang mga suspect pagkatapos ng insidente at ikinasa ng Litiliti PNP ang manhunt operation. Mula sa Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maganda Umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Jimmy. At para ho sa mga may lakad, huwag kalimutan, pagbaunin po ang inyong mga mahal sa buhay ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Ito po yung family alcohol. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede natin pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Senator Lito Lapid, binabati ka, kinukumusta ka ng mga kumadrona. Maganda Umaga, Pilipinas! Maagang sumapit naman ang Pasko sa may 3,000 Bulakenyo nang ilunsad sa lalawigan ang bawat buhay mahalaga serbisyo caravan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Namigay si PAGCOR Chair at Chief Executive Officer Alejandro Tenco ng 50 million pesos na halaga ng educational, medical, livelihood at financial assistance sa Bulacan kasama sina Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alexis Castro. Ay kay Tenco, ang caravan ay nakabatay sa pangako ng Pangulong Bongbong Marcos na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga komunidad. At ito ang kauna-unahang caravan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Alam ba ninyong namigay ang PAGCOR ng 45 sari-sari store livelihood packages na ang bawat isa ay nakakahalaga ng 20,000 pesos pero ito ay pinamigay sa pamamagitan ng raffle draw. Namigay din ang mga gamit sa mga ospital at namigay din ang mga electric bike para sa mga barangay tanod,
mga wheelchair at mga scholarship grants para po sa mga taga Bulacan. Magandang umaga, Pilipinas! 7,000 7,000 na po ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ay, nawawala. Basta yung pa rin yung kahapon, di pa nahuhulaan 7,000. Ang nyo pong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. 7,000. Ayan. Hindi po yan mechanical device. Dalawang item po yan. Isang cylindrical at isang medyo kwadrado. Pinagulong. Parehong ginagamit sa construction. Ayan. Giveaway na yan ha. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:40. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:44 ang oras sa buong Kabuluan. Kabilis ng panahon 12 days before Christmas. Kaya kung kayo po'y hindi pa nakakapag-isip ng anumang ibibigay na regalo, I strongly suggest tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Itong mga magniniyog na dating umaasa sa kopra ngayon po ay mga MSMEs na. Yan ha. Nagbebenta ho sila ng mga dekalidad na kakao beans. Itinanim nila sa ilalim po ng mga nyugan yung kanila pong mga kakao na hinakot ni Dr. Helen Tan galing Davao. Tangerine Chocolate, may mahigit 10 variants available sa tangerinechocolate.ph. Tapos pwede ho kayong umorder pa. Umabol ho kayo 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan pagka nagregalo ka ng dark chocolate, hindi ka lang nagregalo ng pamasko, nagbigay ka pa ng pang-boost ng immune system ng inyong mahal sa buhay. Dahil yung dark chocolate, matagal nang napatunayan, 1700s pa, na yan po ay may medicinal benefits. Sabi po ni Dr. Helen Tan, sino nga bang susuporta sa ating mga magsasaka kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Iimbestigahan ng Senado ang kontrobersyal na televangelist na si Apollo Quiboloy kaugnay ng mga alegasyon ng large-scale human trafficking, rape, sexual abuse at violence against women and children na umano'y nagawa nito at ng kanyang grupong Kingdom of Jesus Christ. Sa Senate Resolution 884, sinabi ni Senator Risa Ontiveros, ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality, iimbestigahan nito ang alegasyon laban kay Quiboloy at sa mga miyembro ng pinamumunuan nitong grupo. Saad pa ng resolusyon, itinalaga ni Quiboloy ang kanyang sarili bilang appointed son of God at leader ng Kingdom of Jesus Christ Church. At merong mga tagasunod na nakuha umano sa pamamagitan ng brainwashing, psychological manipulation at constant threats of eternal damnation. Ayon din sa resolusyon, si Quiboloy ay merong grupo ng babae na tinatawag nitong pastorals na merong mga posisyon sa kanilang organisasyon at gumagawa ng personal na trabaho para sa kanya. Ikinabahala naman ng mga kongresista ang kolaborasyon ng Sunshine Media Network International at China Global Television Network na maaari manong magkaroon ng implikasyon sa ipinapakalat na mga impormasyon ng China kaugnay ng mga nangyayari sa West Philippine Sea. Sinabi ng mga kongresista na maaaring magkaroon ng question sa impormasyong ibinabahagi ng SMNI dahil sa koneksyon ng CGTN na isa sa mga network ng Chinese government. Sa pagdinig, ipinonto ni Nabota City Representative Choby Tangco na posibleng may hindi magandang implikasyon ang kolaborasyon na ito ng SMNI at ng CGTN. Sinabi ni Tangco na dahil sa ang CGTN ay pagmamayari ng Chinese government, maaaring ipakalat nitong impormasyon sa pamamagitan ng SMNI kaugnay ng issue ng West Philippine Sea na pabor lamang sa kanila at hindi para sa interes ng Pilipinas. 2 patay sa vehicular accident sa lungsod ng Ginhulgan, Negros Oriental. Detalye na balita mula kay Rex Cantong, RH46. Rex, may ngaga.
Napatay ang 2 katao matapos na bumanggang kanilang sasakyan sa Barangay Malusay, lungsod ng Gihulngan, Negros Oriental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Romeo Cobo, Acting Chief of Police ng Gihulngan City PNP, ang mga biktima kinilala na si Chodicio Suerte, residente ng Barangay Humay-Humay, at Jovi Canumay Caballero, residente ng Barangay Binubuhan ng nasabing lungsod. Dagdag pa ni Cobo, bumangga ang motorsiklo ng mga biktima sa isang multicab na minamaniho ni Wilfredo Marabilia, residente ng Barangay San Isidro, bayan ng Calatrava, Negros Occidental, na detinado na sa ngayon sa Gihulngan City PNP. Dinala pa ang mga biktima sa Governor William Billy Villegas Memorial Hospital, subalit idineklarang dead on arrival o DOA ng attending physician ng mga biktima. Mula sa Akson Radyo Bacolod, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Damong salamat, Rex. Samantala, isang drug den nalansad, may 6 na katao arestado sa Dagupan City. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan, itsekiamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Nagsilbi ng search warrant ang pinagsanib na puwersa ng PIDEA Regional Office 1 at PNP Dagupan alas 4:05 ng madaling araw kahapon, kung saan naarestong 6 katao na kinilalang sila Dayan Soriano, drug den maintainer, Alfredo Soriano, co-maintainer, at mga parokyanong sila Erickson Ragua, Regidic Velasquez, John Lester Soriano at Michael Santamaria. Batay sa ulat ni PIDEA Region 1 Director Joel V. Plaza, nasamsam sa nasabing operasyon ang 14 na gramo ng shabu na nagkakalaga ng 90,200 pesos. Nakumpiska rin ang iba't ibang uri ng mga drug paraphernalias. Ang mga narestong suspek ay nasa kustodiya ng PIDEA Provincial Office Ordaneta City at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Akson Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 38. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Isang linggong anti-drug operation naman sa Cordillera, nagresulta ng pagkakasamsam sa 5.9 million pesos na laga ng illegal drugs. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Naimbag na bigat, Romy. Nagresulta sa pagkakasamsam na higit 5.9 na milyong piso ang halaga ng illegal na droga at pagkakatimbog ng 5 drug personalities ang isang linggong implementasyon ng pinaigting na anti-drug operations ng PNP sa Cordillera. Batay sa records mula sa Regional Operations Division ng Police Regional Office Cordillera, 5 drug personalities ang natiklo matapos silang makumpiskahan ng kabuang 2.66 na gramo ng shabu na may standard drug price na 18,088 pesos. 3 sa kanila ay natimbog sa Baguio City, samantalang tig-isang drug personality naman ang natiklo sa Benguet at Kalinga. Samantala sa iwalay na marijuana eradication operation sa lalawigan ng Benguet, na-discovery at winasak ng mga operating troops ang abot sa 22,330,000 na piraso ng fully grown marijuana plants at 12,000 gramo ng tuyong daw na marijuana na may kabuang halaga na higit 5.9 na milyong piso na itinanim sa 4 na tagong plantasyon na marijuana. Patuloy ang follow-up operation ng Cordillera PNP para matukoy ang pagkakilanlan ng mga marijuana cultivators. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Romy Jostek Gina. At sa showbiz, si Mark Bautista daw po naghahanap pa rin ng The One. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Mark Bautista. Well, kung matatandaan, ilang taon na ngayon na nakakaraan mula nang aminin niya ang tunay niyang kasarian na kung saan ay hindi straight ang kanyang pagkalalaki, na i-inlove din siya sa kapwa niya lalaki. At this time, tinanong natin sa kanya kung kumusta na ang kanyang love life. Ayon kay Mark, okay lang daw ang kanyang love life. Ang importante, magaan
at smooth na tumatakbo ang bawat araw sa kanyang buhay. Kinulit natin siya. Meron ba siyang jowa ngayon? Ayon kay Mark, searching pa rin daw siya dahil hanggang ngayon ay wala pa raw siyang natatagpuan na soulmate niya. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Oy, Mark Bautista, malay mo, nasa peace camp pala ni Colonel Samsagon yung iyong hinahanap na dawana. Antabayanan mo siya, mami, ha? Ay, doon sa mga kulang ng tulog, sa mga madalas mapuyat na. Tapos, problema sila, sasakit ang ulo, sasakit ang batok. Yung pala, meron na silang problema sa sakit sa puso, hypertension, diabetes, o kaya nakakaranas ng stroke. Merong obesity, poor sexual performance, at depression. Aba, kinakailangan ho ninyo ng kaagapay. Yan po yung kauna-unahang postbiotic food supplement na Ultabio. Ang postbiotic po ay dinevelop ng mga Hapon para makatulong nga po sa mga kapos sa oras ng tulog. Bang kakaroon ka talaga ng deep sleep, o yung pang estado kung saan meron ka ng dream. Pagka daw hindi magandang dream, ang tawag dyan bangungot. Pero pagka maganda, ibig sabihin magandang tulog mo, kaya kinabukasan maganda ang gising mo. Malay mo, sa ganda ng tulog mo, bigla kang nakapanaginip ng numero na mapapanalunan sa loto. Dapat mag-Ultabio ka para ma-recall mo yan, ha? Para po sa mga karagdagang katanungan, para po sa mga benefits ng Ultabio, pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580. Meron po nakastambay dyan na mga medical health experts. Rekomendado po ito ng mga doktor, lalong-lalo na sa mga kulang sa tulog, rehistrado sa Food and Drug Administration. At ang kagandahan, ito po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Kaya nga, nire-recommenda po ng mga doktor. Ay, available sa Mercury. Available po sa Mercury Drugstores ang Ultabio all over the country. Kasama na natin ang Peace Camp Director na si Colonel Samsagon. Colonel, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo? Colonel? Magandang umaga po, Kuya Angel, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa inyong programa. Ayan, sinamantala ho namin yung pagkakataon na makumusta ho kayo dahil alam naman namin yung inyong advokasya, katuwang ng inyong mga kasama dyan sa Peace Camp, matulungan ang ating mga indigenous people. Ito pong Peace Camp na sinimulan po ni Colonel Samsagon dito po sa mga Aita, mga kapatid nating Aita sa Pinatubo. Ikinalat niya na rin sa mga probinsya, no, ha? Meron na rin po silang saan nga ito? Saan yun sa Mindanao, Colonel? Di ba may Peace Camp ka na doon? Lake Cebu, South Cotabato po. Lake Cebu sa South Cotabato. Ayan, ha? Gaano karami na ang tinutulungan nating mga IPs, Colonel Sam? Sa ngayon po, sa parte ng Porac, Pampanga, may isang barangay po tayo doon na tinutulungan, pero yung 5 IP barangays po kasi ang sakop ng Porac. Around out of the 28 barangays ng Porac. Sa mga kabataan po, mahigit 300 yung direct na natutulungan natin sa Pangwak. Yung mga ibang kabataan naman po ng ibang barangay sa Porac ay nabibigyan din po rin natin ng tulong. Sa ibang bayan po, tulad ng sa Lake Cebu, mahigit 100 po yung ating na-organisa doon. Ang tawag po natin sa grupo nila, o tawag nila sa grupo nila ay Kesesutu. Ibig sabihin na pagkakaisa. Kesesutu para sa kabataan. Oo. Believe dito ako kay Colonel Sam. Ibang passion ho nito. Ang passion ho niya i-embrace ito pong ating mga kapatid na katutubo. Hindi lang ho para sila umasenso, but more importantly, maging bahagi ho sila sa nation building at pangangalaga sa kalikasan. Ito, makikita ho ninyo. Saan ba available itong mga produktong ito ng ating mga kapatid na katutubo na miyembro po ng Peace Camp, Colonel? Ito po, katulad po nung nakaraang linggo, sa isang mall po sa Pampanga, nag-display po yung mga Aita Kalamuka members natin. Ibig sabihin, yung Kalamuka is
parang ni-unite mo yung mga women's sector. Kasama ka, ibig sabihin ng Kalamuka. At sa Sapang Uwak mismo po, sa community center natin, nandun po rin, tuwing may mga bisita po, mga turista, mga dumadalaw sa Sapang Uwak, ay nagdi-display po yung ating mga Aita Kalamuka, yung kababaihan po natin, ng mga gawa nila, na tinuruan din po sila ng mga Kapampangan artists paano gumawa po ng mga fashion jewelries out of yung mga beads po, yung mga materials na indigenous, yung locally available na mga materials. Colonel, siguro tataka yung iba. Retired na ho si Colonel Sam. Nagretiro ito at after retire, even prior to retirement, binuo niya ho itong grupong ito. What's pushing you to this kind of advocacy, Colonel? Maalala ko po nung 5 taong gulang po ako sa Midsayap, North Cotabato. Muntik po akong mamatay nung nag-aaral po ako mag-bike. Yung 2 katutubo, 2 manobo, ang pangalan, naalala ko pa pangalan, si Rubanso at saka Simplicio. Sila po ang nag-save sa akin doon sa tiyak na kamatayan nung nag-aaral ako mag-bike. Muntik akong mabangga. So mula noon, parang hindi ko namang iniisip na dapat ibalik ko yung parang utang na loob. Pero parang naging natural. Nung nandun ako sa Cagayan de Oro, ganun din po. Tinulungan ko din po yung mga nagbalik loob na mga NPA na lamang ko, mga katutubong mga IPs din. Then, nung nasa Camp Aguinaldo ako, na-engage ko rin yung mga dumagats ng Sierra Madre. Yun, nagkaroon din kami ng engagement hanggang ngayon. Tapos nung nag-start po ako nag-retire ako ng 10 years ago, nandun kami sa Porac, Pampanga. Consultant ako sa isang malaking company. Nakita ko na nagde-develop. Sabi ko, hindi pwedeng ma-develop, maging syudad itong lugar. Ito namang katabing neighboring community, maging beggars of their own land. So hindi namin papayagan yun. So ito binuo namin, capability building, we build yung values nila, tapos yung earth-friendly ways. Dapat pinigilan namin silang mag-uling kasi nauubos po ang kagubatan. So tinuruan namin ng mga alternative na kabuhayan tulad yung kalalakihan pala, nagtuturo pala sila sa mga Amerikano dati na jungle survival. So ngayon, yung mga cadet pilots ng Clark, sila na nagtuturo ng water survival at saka jungle survival. So kumikita po sila na hindi na nila sinusunog yung kalikasan. At nagtatanim din pala kami ng kawayan. Oy, thank you ha. Alam mo paano ako klitiin ha. Ayan, marami na kayo natanim, Colonel? Ibang klase na po. Marami na pong yun ang focus namin eh. Nagtatanim kami ng mga giant bamboos. Mayroon kaming black bamboo, mayroon kaming iron bamboo. Iba't ibang klaseng kawayan po yung kiling, yun yung indigenous na kawayan sa malapit sa Pinatubo. Then yung may kawayang tinik, bayog, iba-ibang klaseng kawayan po. Tinatanim namin sa mga gilid ng mga ilog para matulungan din po yung soil erosion protection, slope protection. Para yung tubig din, yung watershed ng area, natutulungan din po natin kasi tulad ngayon papunta tayo sa El Nino. So yung Peace Camp, naghahanap po kami ng water source para hindi na mag-igib yung mga kapatid nating katutubo sa malayo. Doon na po sa community center natin nag-igib. Colonel, doon sa isa sa mga picture nakita ko, nandun si Heidelin Diaz. Ano ginagawa ni Heidelin? Opo. Years before po siya nagkaroon ng Olympic gold, nagtuturo na po si Miss Heidelin Diaz. Makikita nyo may yung sa mga bata merong sunflower yung mga buhok, ano? Nung nanalo siya ng gold, first gold and only gold medal, Olympic gold medal natin. Yung nakita yung Japanese doll na binigay sa kanya, meron ding sunflower. Ibig sabihin, yung puso ni Heidelin may gininto ang puso. So, yun ang kinoconnect namin na
kaya niya nakuha yung Olympic gold dahil sa pagtutulong niya dito sa mga less fortunate nating mga kapatid. Colonel, ilan na ho na pag-aral? May nakagraduate na ba doon sa mga scholar ho ninyo? Marami na rin po. Pero ngayon patuloy po tayong tumutulong sa tulong ng ibang corporate benefactors. Yung isang AITA po natin na kabataan na dating sponsored ng isang malaking personality na hindi natigil siya sa pag-aaral. Sabi ko, antayin natin. Alam mo, mabait ang Diyos eh. Sabi ko, last year. So, nung January 5, dumating si Heidi Lin, kasama niya si Julius Naranjo, yung kanyang asawa. Bigla nilang inadapt itong si Bimiana Capuno. So, dinala na niya ngayon, pinag-aral sa isang kolehiyo dito sa Antipolo. Then naging silver medalist na sa isang weightlift competition dito sa Maynila. So nag-aaral na rin siya. Marami na rin tayong natulungang nakapagtapos. Yung iba nagtatrabaho na sa gobyerno, yung iba sa private. Pangarap natin. Pero kahit na sila pinag-aaral, sinisiguro ho naman ng grupo ni Colonel Samsagon na napipreserve pa rin yung kanilang kultura at mga tradisyon. No? Yun isang kagandahan. Kaya pag pumunta ho kayo ng Peace Camp, makikita ho ninyo na preserve yung kanilang kultura, yung kanilang mga tradisyon, although nag-level up na ho ang kanilang pamumuhay. Ano? At higit sa lahat, nabibigyan ho sila ng magandang nangangarap din. Nagdi-dream din ho sila ng magandang kinabukasan. Ito naman, no? Kita mo ninyo na may football team na yung pong mga katutubo na nandyan po sa Peace Camp. Kaya ko ho binabanggit ito magpapasko, baka gusto ho ninyong mag-isip ng isang magandang bibigay na regalo. Magbigay ho tayo ng tulong at magbigay ho tayo ng panibagong pangarap dito po sa mga donasyon para dito sa mga nag-aaral dyan o mga tinutulungan nyo sa Peace Camp. Meron po kaming bank account sa East-West. Yan po ay nasa inyong mga monitors. At pwede rin po kayong makadalaw. In-invite po namin kayo. We can host a coffee or breakfast or lunch sa inyo doon kung sino man ang gustong dumalaw sa Barangay sa Panguwak sa Porac, Pampanga. Okay. Open po kami 24/7 doon. Kung kayo'y meron din kaming isang advocacy, Kuya Angel, yung sa mental health naman. Kung gusto nyo mag-detoxify, lalo na sa yung mga nasa urban areas, welcome po kayo doon. You can commune with nature doon at ma-detoxify naman kayo ng konti. Welcome po kayo sa Peace Camp. Yung paano pumunta, Colonel? Madali lang po. NLEX, then kaliwa po kayo SCTEX going to Subic. After ng Clark South, ang Porac exit, lumabas po kayo doon. Then pasok po kayo sa Alviera, yung subdivision. Pagpasok po, tatanungin nyo lang po, bisita kayo ng Peace Camp, ituturo po kayo ng gwardiya ng Alviera, papunta po sa Barangay sa Panguwak. Malapit lang po yun, around 10 minutes away. Ayan, okay. Aris TV, pakipost naman yung account ng East-West, para doon sa mga gustong magpadala ng ayuda dito po sa Peace Camp. Hindi ho masasayang dahil nakita ho natin kung paano nagtagumpay itong programa ito, itong proyekto ito ni Colonel Samsagon. Ayan, or ako na siguro magbanggit, ang account po ay Pinatubo Eco Adventure and Cultural Enclave, katutubong anak ng Mount Pinatubo. Yun yung Peace Camp. Ang account number ay 2000-403-23235. Ayan, hindi ho kayo po pwedeng magkamali. Okay. Anyway, Colonel, again, thank you sa inyong pagmamalasakit dito po sa ating mga kapatid na katutubo at huwag kayong magsasawa dito sa napakagandang advocacy. Congratulations, Colonel. Teka nga pala, anong class ka nga sa PMA? Class 92 po. Class 92. Tanglaw Diwa, 92. Ayan, talagang pinaninindigan mo Tanglaw Diwa. Thank you, Colonel. Magandang umaga. Thank you. Maraming salamat. Si Colonel Samsagon ng PMA Class 92.
Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, pag-uusapan na lang din ng Central Luzon. Kung naghahanap naman ho kayo ng affordable na bahay, nandyan pa rin ho yung mga proyekto ho ng Westchester Realty. Yung nandyan po sa Sibera Mabalacan, Sibera Bacolod at Samira. Ang gagawin lamang po ninyo, makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 o 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang kagandahan ho nito, nasa loob po mismo ng township, yung pong mga amenities, eskwelahan, simbahan, palengke, grocery, ang wala lang ospital, ano ha? Pero malay nyo si Ginoong Nico Valencia magpatayo na rin ng ospital dyan, ha? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Kung ngayon daw ho kayo magpapareserve, may chance na manalo ng iba't ibang mga raffle items plus a brand new car. Kaya pagka sinwerte ka, bago ng bahay mo, bago pa ang kotse nyo. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Magandang umaga, Pilipinas! 509. Mahiwagang tunog. Ayan. Ano yung items nating hinahanap? Dalawang items po yan. Isang pinagulong at isang pinagulungan. Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, / contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ayan. Emma Juan, hindi ko maibibigay sa inyo ang sagot on air. Out of the air. Dapat sumagot ho kayo. Ayan, 0919-282-6485. Diyan po ninyo padala inyong tamang sagot. Kasama na natin si Patrick Del Mundo mula sa Pag-asa. Patrick, good morning. Magandang umaga po, Sir Angelo, at sa tayong mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan, inaasahan natin ngayong araw na iiral muli itong hanging amihan at sa ngayon ay umiiral ito sa may extreme northern Luzon at possible na maranasan sa mga nalalabing bahagi pa ng Luzon, especially sa may northern Luzon mamayang gabi. At dahil sa hanging amihan, naasahan ngayong araw ang bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan at may mga isolated light rains lang sa may Batanes at sa may Babuyan Islands. At dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, umiiral pa rin itong easterlies o yung mainit na hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko. Generally fair weather conditions pa rin at may mga isolated rain showers and thunderstorms lamang ang mararanasan. Samantalang sa ngayon, wala pa rin tayo na monitor na low pressure area sa loob at labas ng ating PAR. Mababa pa rin yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod pang mga araw. At inasahan natin na sa mga susunod na mga araw, simula bukas, ay unti-unti pang lalakas itong hanging amihan na maaaring umabot sa ilang bahagi ng southern Luzon. At para naman sa nakalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning sa namang baybayin ng ating bansa, bagamat pinag-iingat yung ating mga kababayang papalaot sa mga baybayin ng extreme northern Luzon kung saan maaaring makaranas ang katamtaman hanggang sa matataas sa mga pag-alon, dulutian ng pag-iral ng hanging amihan. Ngayong araw, ang agwat ng temperatura sa Metro Manila nas 23 to 32 degrees Celsius, sa Baguio City ay 16 to 25, Metro Cebu 25 to 32 at sa may Metro Davao naman ay 25 to 34 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat si Patrick Del Mundo mula sa Pag-asa. At muli ang ating paalala para ho sa lahat ng mga may lakad, may ulan man, may baha o wala, kinakailangan nakaredy ang ating mga emergency kit. At pagbaunin din po ang ating mga mahal sa buhay na proteksyon laban ho sa mikrobyo. Yan po yung family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol. Ayan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DCRH, buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Ang Pangulong BBM pinaapura sa DAR ang pamamahagi ng lupa sa mga benepisyaryo. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Good morning, Let. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agrarian Reform na tapusin na ang pamamahagi ng lupa sa mga benepisyaryo. Ang direktiba ay ibinigay ng Pangulo
sa distribusyon ng mga titulo ng lupa sa Western Visayas na tinawag nitong pinakamagandang regalo ngayong Pasko. Kabuang 2,779 na titulo ng lupa ang ipinamahagi sa higit 2,000 agrarian reform beneficiaries na saklaw ang higit 2,900 na ektarya ng lupang sakahan. Kasunod ng distribusyong ito sa Western Visayas, positibo si Pangulong Marcos na malalampasan ng administrasyon ang nationwide target ngayong taon. Kasabay nito ay nanawagan ang presidente sa ibang ahensya ng gobyerno na tulungan ang mga magsasakang benepisyaryo na mapagyaman ang kanilang lupa. Naniniwala ang Pangulo na sa pamamagitan ng suportang abono, mga makinarya at pasilidad ay makakamtan ang maginhawang pamumuhay para sa mga magsasaka. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Led. Samantala, yung sunog daw po sa San Juan City, para out na. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52, Edniel. Morning ko yung Angel, nakapulo na nga ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa Little Baguio sa San Juan City. Ayon sa mga pamatay sunog, idineklarang fire out itong apoy alas 4:55 ng umaga. Sumiklab ang sunog pasado alas 3 ng madaling araw at inakyat sa ikalawang alarma bandang 3:32 a.m. Ikalawang palapag na isang residential building. Dito yan sa may Vicente Lim Street, itong nilamon ng apoy kung saan hindi babawas 2 hanggang 3 kwarto ang inabo. Tayo nagsasagawa pa ng follow-up report kaugnay nitong sunog at ng kanyang mga pinsalang iniwan sa mga biktima nito. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito, Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, 18 probinsya posibleng maapektuhan ng power supply dahil sa pagsisimula ng El Nino. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Roganan, RH12 Manang Milky. Dahil sa kakulangan ng ulan, napapalakas ito ang El Nino at posibleng maging daan para maapektuhan ang operasyon ng mga hydropower facilities sa 2024 bukod sa umiiral ng kakapusan ng supply ng kuryente. Ayon kay Congressman Marvin Rillo, dapat alamin ng House Committee on Energy ang impact ng kawalan ng malalakas na pag-ulan sa operasyon ng mga hydroelectric power plants sa Luzon. Sa datos, 2,416 megawatts ang naibibigay ng hydroelectric power plants sa Luzon grid. Una rito, nagbabala ang Meralco at Aboitiz Power Corporation, dalawa sa pinakamalalaking power distributors na kahit walang banta ng El Nino, manipis na ang power supply sa 2024. Tinukoy ng Pag-asa ang 18 provinces sa Luzon na makararanas ng dry spell bago matapos ang buwan ng Disyembre. Ito ay kinabibilangan ng Benguet, Ifugao, Kalinga, Apayao, Mountain Province, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Aurora at Palawan. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. DOTR muling kinastigo naman dahil sa palpak na PUB Modernization Program. Detalye mula kay Raymond Edpaz, RH28 Raymond. Panay hingi ng pondo ngunit hindi naman nagtatrabaho. Ito ang animoy mensahe ni Senator Grace Poe bilang chairperson ng Senate Committee on Public Services sa Department of Transportation o DOTR kaugnay ng kanilang ipinipilit na Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program na makakapekto sa kabuhayan ng mahigit na 300,000 mga tsuper. Sa kanyang manifestation sa ratification ng 5.7 trillion pesos na 2024 national budget, sinabi ni Poe na 1.6 billion pesos ang nakalaan muli na pondo para sa kulang sa plano na PUVMP sa 2024. Sinabi ni Poe na nakakalarma na ang nangyayari sa Department of Transportation dahil 2018 pa nila sinimulang pondohan ang paggawa ng ruta. Ngunit hanggang ngayon ay 155 lang mula sa 1,575 na local government units ang aprobado o 9.5% lamang. Wala daw ginawa ang DOTR kundi mangako, ngunit wala namang natutupad. Panay din ang bigay nila ng deadline sa mga tsuper gaya ng December 31, 2023 para mag-consolidate, ngunit sila mismo sa DOTR ay hindi nagagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Puro imported din at mahal na mga modern jeepney ang gusto ng DOTR at walang programa para sa mga local manufacturers at makasalukuyang jeep na papasa sa standard.
Sa kabila nito ay kapos naman ang subsidiya na ibinibigay ang gobyerno sa ating mga tsoper na nanganganib mawalan ng hanap buhay. Narito si Senator Grace Poe. Pinangako rin sa atin na hindi daw phase out ang consolidation. Itinatago lagi ang motibo sa mga technical terms. Pero hindi pa ganon na ang epekto ng deadline, ang mga hindi pa nakakapag-consolidate, matatanggalan ng ruta. Walang ruta, walang prangkisa, walang kabuhayan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:21 ang oras sa buong kapuluan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion. FW natin na wala pa hong naiisip na pangregalo. Aba, Tangerine Chocolate po, available pa rin ho. 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na dati umaasa sa kopra, ngayon mga MSMEs na. Ayan, ha? Dahil nga po yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, dinala dyan po sa Quezon. Itinanim sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon sila ho ay nagpo-produce na ng dekalidad na kakao beans at nagpo-produce ng magandang klase ng chocolate, yung Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya ma-check ho ninyo yung iba't ibang mga variants na available sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ni Governor Helen Tan, dyan po sa Quezon, sino bang magmamalasakit sa mga Pilipino kundi ang ating kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin, tangkilikin po natin ang Tangerine Chocolate. Ayan, ha? Para matulungan po natin ang ating mga magsasaka. Nakatulong na kayo sa mga magsasaka, nakapagregalo na kayo, nakapagpasaya kayo ngayong Pasko. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, teka muna, binabate ni Dr. Noemi Bartolome, ha? Si Dr. Nemia Demetilio Bartolome. Ito pong mga pumasang first batch ng education graduate ng University of Southern Mindanao Alamada Campus. Sina Salma Butig Reducto, Hasmin Rigaro, Maripi Estores, Ambay Metoper, Leia Silderio Campulio, Eljoy Malakad, Rita Cabaya Bulakenya, Manilin Calio, Gay Marie Edrina Tener Pontanillo Dinio, si Delima Relina, Denosta Siandra Yodelin, Donesta Siadra, Dalisay Jacklu, si Joylene Soriano at Vanessa May Villadolid. Ayan, ha? Binabati din sila ni Jundi Makuta. Congratulations dito po sa mga bagong teacher, produkto ng Alamada Campus ng University of Southern Mindanao. Congratulations, ha? Oy, nababanggit na naman din po ang Cotabato, ha? Ay bati na rin natin ang First Lady ng Bayan ho ng Carmen, ha? At belated happy birthday po kay Doña Noemi Talinio. Ma'am Noemi, ito po yung magandang may bahay po ni Manong Roger, ni Mayor Roger Talinio. Happy birthday ho. Siya din po ang nanay ni Governor Lala Mendoza. Ayan, ha? At kasabay niyang nag-birthday kahapon ang best friend ni Mateo Gidicelli, si Snooki Cruz. Ayan, ha? Ang kaibigan natin si Snooki Cruz ay nag-birthday din kahapon kahit hindi siya nag-invite. Snooki, happy birthday, ha? Yan ho, ano to? Basta nagpa-parachute. Yun ang kanyang yung kanyang passion. Ayan, ha. Snooki, happy birthday. At congratulations din kay Chairman Roland Polino na nanalo po namang hinalal bilang Vice Presidente ng isang sports club. Ayan. Okay. National Sports Club. Si Congressman, si Chairman Roland Polino. Batiin na rin natin ang
large taxpayers group ng BIR ha. Si Attorney Jetro Sabariaga, ang head ngayon ng large taxpayers group. Attorney, congratulations ha. Hanggang ngayon pala hindi ka pa nakakakota. At sabi nga nung mga kasamahan ninyo diyan, mabuti pa doon ng panahon ni Manoy Mapoy, nakakagol. At kahit nung time daw ni Tess Dizon, nakakagol sila lagi kahit nung panahon ng pandemya. Pero ngayon, gumaganda ng ekonomiya, hindi pa rin daw po nakakagol sa ilalim ng pumumuno ni Attorney Jetro Sabariaga. May congratulations po. Bagyo ka pala, ganun ka pala kalakas sa iyong mga bossing. Yan, kahit hindi ka nakakakota, nananatili ka dyan sa iyong pwesto. Congratulations! Maganda umaga, Pilipinas! Uy! Si Ellen Adarna nakakunan daw ng first baby nila ni Derek. Alamin natin na detalye mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Malungkot si Derek Ramsey na humarap sa media kahapon ng tanghali para sa media conference ng MMFF entry niyang Kampon kasama si Beauty Gonzales. Doon ibinunyag ng aktor na nakunan pala ang asawa niyang si Ellen Adarna nung nagbakasyon sila sa Spain. Ang sabi ni Derek, excited na talaga silang magka-baby dahil tinanggal na nga ni Ellen ang kanyang IUD. Nakabuo naman daw sila agad pero sa kasawiang palad ay nakunan ito at hindi natuloy ang pagkakaroon nila ng first baby. Kaya nung humarap siya sa media kahapon ay parang medyo lutang pa raw siya. Heto pa ang kwento ni Derek Ramsey. Hindi ko alam kung ano yung ma-feel kasi roller coaster, super happy, biglang lowest of the low. So, she's pregnant, I'm pregnant. Hindi pa sabi ng doctor na hindi pa siya talaga malalaglag. But, so ang daming tanong na hindi masagot. The doctors have to be safe and still consider her pregnant. Paglapag namin galing Spain, diretso na kami sa hospital, ultrasound. So, it's super roller coaster of emotions. But priority is Ellen is okay. She's safe. And yung good thing is, at least now we know that we can. Yan ang pahayag ni Derek Ramsey. Hindi pa rin naman daw sila nawala ng pag-asa at okay na raw ngayon si Ellen at umaasang matutuloy pa rin ang gusto niyang magka-baby sa Year of the Dragon next year. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Ramsey, Gorgie. Para kay Derek Ramsey, payo natin, try again. Bata pa naman kayo, makakabuo pa kayo niyan. Ngayon, dun sa mga namumroblema kay Lupaypay naman alam po ba ninyo na ang puyat isa sa mga dahilan ng poor sexual performance at sanhi din po ng depression. Kaya kailangan meron ho tayong sapat na tulog. At dyan po makatutulong ho sa atin ang postbiotic. Ang kauna-unahan namang postbiotic food supplement ay Ultabio. Rekomendado po ito ng mga doktor at registrado sa Food and Drug Administration. Para po sa inyong mga tanong kung paano nga ba ito makatutulong para ho doon sa mga medyo nang lulupay-pay ng kanilang hinaharap. Mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin 0917-110-6580 at may mga medical experts ho tayo dyan na tutulong ho sa inyo, gagabay ho sa inyo, magre-recommenda ho sa inyo ng mga dapat gawin. Ayan Ang Ultabio po ay available sa lahat ng Mercury Drug Stores dito po sa Metro Manila. Kung ala po dyan sa mga Mercury sa lugar ninyo, pakitext lang ho, paki-advise lang ho tayo nang sa gayon, maiparating ho natin sa Mercury na naghahanap ho kayo dyan. Ayan Ulitin natin yung numero na inyo pong pwedeng tawagan o i-text 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Hindi naman ang lulupay-pay na Manoy lang ang dapat na ang pwedeng masolusyonan. Marami pa hong mga po pwedeng matulungan kapag kayo po ay kulang sa tulog. Halimbawa, napuyat kayo dahil sa kare-research sa Mahiwagang Tunog. Dahil 7,000 ang premyo. Mahiwagang Tunog. Magbibigay tayo ng dagdag na clue. Ayan. Ang ating Mahiwagang Tunog ay produce po ng dalawang items na parehong ginagamit sa construction. Ayan Pagka naman hindi na yun nakuha yan yung pong isang items ay isa sa mga items
ganun, napag-alaman ng mga Egyptians ng 4th millennium BC ay gumagamit na pala nito. Ganun na katagal yan? Anyway, yan ang clue. Ginagamit nung pang panahon ng 4th millennium BC ng mga Egyptians. Yun, yung isa sa mga items na ating pong hinahanap sa ating mahiwagang tunog. Ang yung sagot, ipadala sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / tating yung sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Maganda umaga, Pilipinas! 7,000 ang premyo niyan ha. Kinondina ng mga retiradong general ng Armed Forces of the Philippines ang pagpapakulong ng Kamara kay na SMNI anchors Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis. Sa inilabas na manifesto, sinabi naman ito na simbolo ng ang hunger strike ni na Badoy at Celis ng kanilang protesta laban sa pang-abuso sa legislative authority ng Kamara. Umapela sila sa mababang kapulungan na agaran at unconditionally ang pagpapalaya kina dating NTF LCAC spokesperson Badoy at K. Eric. Tinawag din ang mga ito na miscarriage of justice, tahasang insulto sa rule of law at iligal na pagkontempt ng Kamara ang ipinataw sa dalawa. Ikinakaalarma din nila ang umano'y paglukob ng kapulungan sa freedom of speech at press na siyang lifeblood ng demokrasya. Nais din ang grupo na magkaroon ng transparent na pagsilip sa hakbang ng Kamara at mapanagot ang mga responsable. Kabilang sa lumagda sa manifesto, si dating National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. at dating Anti-Communist Task Force spokesperson General Antonio Parlade Jr. Samantala, umapela naman ang kampo ni na SMNI anchors Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis sa Korte Suprema para mapalaya ang mga ito mula sa Kamara. Kasama si Atty. Harry Roque, naghain ang asawa ni Badoy at ni Celis ng petition for certiorari at habeas corpus petition sa Korte Suprema. Hiniling naman ito sa Korte Suprema na maglabas ng writ of preliminary mandatory injunction at ipag-utos ang pagpapalaya nila bago o sa mismong Disyembre 15, anuman ang merito ng kaso. May grave abuse of discretion mo ang House Committee on Legislative and Franchises. Diyan din ang House Sergeant at Arms na si Napoleon Taas nang i-cite sila for contempt. Sugatan ng 17 katao nang maaksidente ang isang truck sa highway sa bayan ng Makilala, North Cotabato. Lumalabas sa investigasyon na galing sa President Roxas, Cotabato ang truck patungo sana ng Malungon, Sarangani nang mabangga nito ang isang tindahan ng mga prutas sa gilid ng kalsada sa barangay Bulatukan. Matapos na sumalpok sa truck ay saka tumihaya ang sasakyan dahilan para mahulog at tumapon ang mga sakay nitong 17 katao kabilang na ang driver. Ligtas na mga biktima at nagpapagaling na lamang sa ospital. May aasahang tampyasingil ang mga customer ng Meralco ngayong buwan. Inanunsyo ng Meralco na bababa ng halos 80 centavos per kilowatt hour ang power rate dahil sa bumababang generation charge at transmission charge. Ibig sabihin magiging 1 o 11.25 na lamang per kilowatt hour ang power rate ngayong Disyembre mula sa 12.05 noong Nobyembre. Para sa mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, may bawas ito na 159 pesos, 239 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour, 318 sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt hour, at 398 para sa mga kumukonsumo ng mahigit pa sa 300 o mahigit sa 400 kilowatt hour. Ang tanong ho ni Congressman Dan Fernandez oo, may rollback ho kayo, pero asa naman yun dapat yung i-refund na overcharge ninyo na bilyong piso ang halaga. Maganda umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 5. Ang balitang Maganda umaga, Pilipinas! Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Mayor, magandang umaga po sa inyo ha. Kumusta na ho kayo? Ambassador Harry Ambing at saka kay Justice Max de Leon. Kaagang magsigising Parang si Congressman Silverio Garing lang ito Kabiyong, akong Biyong, kumusta ka na ha? Lalaki sugatan sa sunog sa Little Baguio, San Juan City. Meron daw pong apoy posibleng nagmula sa imbakan ng gulong. Ayon sa Bureau of Fire Protection, detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52 Edniel.
Morning Kuya Angel. Sugatan nga isang residente habang lumilikas dito sa sunog sa Little Baguio, San Juan City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, tamo ng paso sa kamay ang hindi na pinangalan ng lalaking nakatira dito sa tinupok na residential building sa bahagi ng Vicente Lim Street. Batay sa mga paunang investigasyon, nagsimula itong sunog sa bodega sa likurang bahagi ng 3-story building hanggang sa umakyat ito sa ikatlong palapag. Pero blanco pang BFP sa pinagbola ng apoy na mabilis umanong lumaki dahil posibleng sa imbakan ng gulong itong tinupok o nagsimula itong nasabing apoy. Matapos umiklat pasado alas 3 na umaga, umabot pa sa second alarm ang sunog 3:32 a.m. bago tuluyang napula mag-alas 5 ng umaga. Buong gusali ang nadamay sa sunog ay naalam pa kung magkano ang iniwang pinsala. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Teaser H, ito si Edmiel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edmiel. Magandang umaga kay General Benji Acorda, ang ating Chief PNP. Kasado na ang panibago at maluwag ang tigil pasada ng Grupong Piston at ilan pang mga grupo sa Huwebes yan at Biyernes. Protesta pa rin nila ang deadline ng PUB consolidation sa Disyembre 31 na manoy mauuwi sa disenfranchisement ng maraming jeepney operators at mga driver. Makikisa sa transport strike ang mga kalyadong grupo ng Piston sa Central Luzon at Southern Tagalog. Sasali din sa protesta ang militanteng grupong Kilusang Mayo 1. Ayan ha. Kailan laban tayo Kailan ba naman tayo magmo-modernize Kaya hindi tayo umuusad lahat ng sa tagal na nitong modernization plan ito, hanggang ngayon ba naman ano ba naman yan? Lilipad patungong Japan ang Pangulong Bongbong Marcos sa Biyernes para dumalo sa 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu, inaasahang matatalakay sa summit ang mga issue sa South China Sea, East China Sea, Myanmar, North Korea at iba pang international development. May bilateral meeting ang Pangulong BBM kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida at bago magbalik bansa ng Disyembre 18, haharap din siya sa Japanese Emperor at Japanese Empress sa Imperial Palace. Makikipagpulong din ang Pangulo sa mga business leader sa sidelines ng summit sa pangunguna ng Department of Trade and Industry. Mga bagong halal na opisyal naman ang barangay Nabotas o mga barangay sa Nabotas sumailalim sa serye ng capacity building. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Ay, puntaga, tama ko dyan dahil nagsilbig na tulang dito ang DNG Nabotas Field na office sa gawa ito ng Phase 2 Sustainable Management Administration ng lokal na pamahalang Luzon ng Nabotas sa pamamagitan ng reengineering at paggamit ng technology para doon sa mga bagong halal na opisyal. Ito yung Smart Venue o Program 2023. Ayon kay Mayor Jan Richardo, ito yung ay serye ng series of capacity building activities para sa mga bagong halal na opisyal ng 18 barangay sa lungsod at sa kanilang sangguniang kabataan o SC chairperson at ng mga empleyado. Sa minsay naman ang alkalde, pinalalahanan nito ang mga opisyal na pagbutihin ang kanilang paglilingkod at sikaping higitan pa kung anuman ang inasahan sa kanila ng mga mamamayan. Wala pa rin sa karana sa Pilipinas, di ka rin sa Kusyalas 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! 46 na makalipas ang alas 5 ng umaga, konestyon ng Smartmatic Philippines Incorporated sa Korte Suprema ang pagdiskwalipika sa kanila ng COMELEC para sa procurement biddings ng mga election material sa mga darating na eleksyon. Kinumpirma ng abogado ng Smartmatic na si Attorney Christian Robert Lim nagaya ng petisyon ng kumpanya sa katastasang hukuman. Ayon naman kay COMELEC Chair George Garcia, expected development ang paghamon ng Smartmatic sa ruling ng Anbank. Sinabi pa ni Garcia na nakahanda naman ng poll body na idepensa ang kanilang posisyon sa Supreme Court. Ang pagkakaalam ko, na-extend na yata yung deadline ng submission. Dapat December 12 Nagpalabas naman ang komprehensibong alituntunin ng Philippine General Hospital
Hospital Infection Control Unit para matugunan ang mga katanungan na may kinalaman sa pangangasiwa ng COVID-19 cases sa panahon ng holiday season. Base sa post sa Facebook ng PGH noong December 10, inanunsyo nito ang pagsusuot ng face mask sa loob ng ospital kasunod ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 noong nagdaang linggo. Muling inire-require ng Hospital Infection Control Unit sa lahat ng staff, mga trainee, mga pasyente at mga kaanak nito ang pagsusuot ng surgical mask sa lahat ng oras kapag nasa ospital, maging ang may taman ay nasa loob o nasa labas. Inirekomenda din ng PGH ang madalas na pagsusuot ng surgical mask sa mga individual na may 1 metro ang layo sa taong kumpirmadong positibo sa COVID-19. Ayan, ha? Alam mo ninyo na ito naman pinagdaanan na natin eh. Di ba? Mababawasan bang ating pagkatao kung tayo magpe-face mask? Ha? Actually, sabi nga nung iba nakatutulong yan para hindi malaman na bad breath. Ano ba naman yun? Di ba? Oo. Mababawasan ang kagapuhan? Di naman. Marami lang napeke doon. Pero, di ba, ang punto dito simple lang. Nasubukan na ho natin sa mahabang panahon. Mahigit 2 taon ho tayo gumamit ng face mask para nga po mapigilan ang pagkalat ho ng COVID. Ano ha? Ano pa mawawala naman sa atin kung ngayon pagka nasa mga enclosed areas ho tayo, gagamit ho tayo ng face mask. Wala naman ho siguro. Ano ha? Sa Japan, it's a way of life. Di ba? Kasi ang katwiran ho nila, kaya ho sila nagsusuot ng face mask, yun daw po ay pagpapakita ng respeto. Di ba? Kasi hindi naman dahil sa ayaw nilang maamoy yung kanilang katabi, ano ha? Pero sabi nila, baka mamaya meron pala akong bit-bit na sakit, ano ha? Makapanghawa ako. Kaya yon, sabi nila, gumagamit sila ng face mask dahil yun daw isang uri ng pagpapakita ng respeto. Di ba? Kagandang pananaw. Kaya ang pakiusap po ng PGH sa lahat po na magtutungo dyan po sa ospital, magsuot ho tayo ng face mask. Maganda umaga, Pilipinas! 49, lalo na yung mga sasakay sa mga public transport. Di ba? Magsuot ho tayo. Wala namang mawala ho sa atin, di ba? Oo. Ngayon, kung ikaw may pinagtatago ang inaanak, hindi ka ba makikita? Hindi ka ba madaling makilala? Sabayan mo pa suot ng sombrero, di ba? Oo. Gawing-gawi, ganyan ang gawi ho ng mga manunuba na umiiwas ho sa utang. Para hindi ho masingil, di ba? Ang gamit kayo ng face mask para hindi ho kayo masingil, ha? Maganda umaga, Pilipinas! 49 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magkasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ayun, may natitira pa palang mga units dito po sa GA Tower 2. Kaya para ho doon sa mga interesadong mag-avail pa, dito pong Christmas promo ng Westchester Realty para sa mga bibili dito po sa GA Tower 2. Makipag-ugnayan kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. May mga ilan pang units ho na natitira. Kasi nga, naging selling like hotcake. Ang mga natitirang units. Mantakin ho ninyo, 50,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad dahil ready for occupancy na. Yung 50,000 mo, may chance ka pang manalo ng hanggang 50,000 pesos din ng mga appliances. Kaya para wala ka na rin ginastos. Kaya ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555 para makabil nito pong mga hinahabol pang mga units. Ayan, mga hinahabol pang mga units. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Ang sabi nga ni Nico Valencia, stop renting, start owning. May update muna tayo sa sunog dito po sa Happy Land sa Tondo, Maynila. Nandun na si Boy Gonzales sa RH29. Boy. Nasa ika-4 na alarma pa rin ako yung Angel itong sunog sa Happy Land dito sa Tondo, Maynila. Ang mga truck ng bumbero ay namamalaga dito sa May Lopez Boulevard. Ang sunog ay nagsimula kaninang alas 3 ng madaling araw hanggang sa ngayon ay hindi pa kontrolado ng mga bumbero. Sa loob po yung pinakasunog sa mga iskinita itong Happy Land na Tondo. Ang mga truck naman ng bumbero
na nandito sa mismong kanto ng Kapulong at Mel Lopez Boulevard. Masyadong matraffic na, Kuya Angel. Yung kahaba ng Kapulong, kung magagaling ka ng Abad Santos patungo dito sa Mel Lopez Boulevard, dahil sa nakatenga yung napakaraming truck na papunta sa area ng Mel Lopez Boulevard. Wala sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH. Ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa balita. Boy, saan daw, kung matraffic dyan, saan sila pwedeng alternate route? May alternate route ba pwedeng dimandaanan? Ang Mel Lopez Boulevard, kung galing kayo yung northbound ng Mel Lopez Boulevard, napakatindi na yung traffic. Dumaan na lamang sila dito sa area ng Juan Luna. Pag-alternate, kung galing sila ng Moriones, kakara sila ng Mel Lopez Moriones, kakara sila patungo dito sa area ng Juan Luna para makaiwas sila ng traffic dito sa naturang lugar. Ongoing yung ginagawa ng masyadong yung mga truck kasi ng mga truck na malaki truck ako yung Angel na mga container vans ay marami na dito sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard. Ang rerouting na lang dito sa may halimbawa itong Moriones, tapos yung patunga ng kakaliwa ka ng Waluna hanggang sa makarating ka dito sa area ng Kapulong. Ito sa may Kapulong, pwede ka na dumapa pa area ng Balot para makaiwas ka sa masikip na dalo na sakyan dito sa naturang lugar. Wala sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din kay Attorney Man Scarpio. Samantala, isinusulong naman sa Kamara ang pagpapairal ng 24-hour operation sa mga isasagawang construction o pagsasaayos sa mga pampublikong struktura. Sa ilalim ng House Bill 9666 o Accelerated Infrastructure Development Act of 2023, ipinapanukala ang pagsasagawa ng round-the-clock operation lalo na sa mga kalsada at mga tulay. Ayon ho sa panukala, sapat naman ang pondo ng Kongreso para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Bakit daw inaabot ito ng siyam-siyam? Layo nito na mapabilis ang mga construction at mabawasan ang abala sa publiko. Oo nga, sa ibang bansa ganun na di ba? Lalo-lalo na yung paglalatag ng asfalto. Punta ho kayo sa huwag na kayo lumayo, Hong Kong. Ganun ho kabilis. Diba? Inayos sila ngayon. Mga bandang hapon, pwede ng round the clock ho yung pagsasaayos nila dito. Dito ho sa atin, pagka nag-ayos ho ng tulay kuminsan, aabutin ka ng siyam-siyam bago makumpleto. Yan, ha? Teka nga pala, banggitin daw na natin yung mga pumirma doon sa manifesto. Bukod kay General Parlade, ang mga pumirma din daw doon sa manifesto, batay ho sa mga impormasyong ipinarating sa atin, sina Dante Langkit ng PMA Class 95. Ito yung mga may manifesto of support kina Lorraine Badoy, Clarence Martinez Class 83, si Paul Mendoza Class 89, si Norman Ancheta ng Class 95, Teddy Quinzo ng Class PMA Class 92, Ignacio Umali Class Dong Kalanoy ng 84, Arlene Tatel PMA 86, Daniel Escobar 87, Eliezer Galam 87. Marami pa, haba ho nung listahan, baka maubusan ho tayo ng oras. Anyway, magandang umaga, Pilipinas! Susunod ng 2x2 sa ACS Balita. Kuya Angel po, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa iyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ho tayo ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po sa isang anon. Ayan na. Siguro si Tunying ito, kundi si Jerry Baha. Ang sabi nila ay, actions prove who someone is. Words just prove who they want to be. Ibig sabihin, dapat daw mas maraming aksyon kung maipakita mo kung sino ka. Pero yung mga panay kwento, ang sabi lang nila, nagpapakilala lang. Menos dos, bago po mag 2x2. Magandang umaga,
Pilipinas.